Siguraduhin naka-like and subscribe para sa mga bagong balita na ma-update kayo. Isang magandang hapon po sa lahat ng mga nakatutok sa aming virtual presser ngayong hapon po na ito. Narito po muli kami upang magbigay ng ulat ukol sa implementasyon ng Social Amelioration Program o SAP. Ngayong hapon po na ito, makakasama natin si Undersecretary Rene Glenn Pare. Magandang hapon po sa inyo, Yusek Glenn. Magandang hapon, Director Irene, at magandang hapon din sa lahat ng ating kababayan na nanonood sa ating programa. Ayon sa ulat, ika-11 ng Agosto, ang mga datos natin sa ngayon ay umaabot sa mahigit 73.7 billion pesos na ang naipamahagi ng DSWD sa pamamagitan ng manual at digital payout sa mahigit 12.1 million na mga pamilyang benepisaryo ng SAP. Kabilang po dito ang mahigit 1.3 million na benepisyaryo ng 4Ps. Mahigit 5.5 million din ang mga pamilya ng low income na non-4Ps. Mahigit 3 million din na mga pamilyang waitlisted o left out na low income non-4Ps mula sa buong kapuluan. At ang mahigit 1.3 million na mga waitlisted na pamilya na kasalukuyang nasa ECQ areas. Tuloy-tuloy naman po ang pamamahagi ng DSWD ng ayuda sa lahat ng kwalipikadong benepisaryo natin. Ito po ay sa ilalim ng ikalawang bugso ng ating Social Amelioration Program. At patuloy po na nagsisikap ang ahensya na maabot ang target natin na matapos ang lahat ng payout sa kalagitnaan o ikalawang linggo ng buwang Agosto. Bukod po sa emergency subsidy ng DSWD bilang parte ng mandato nitong magbigay ng technical assistance at resource augmentation sa mga LGUs, ay patuloy ang pagpapahatid ng family food packs sa mga lokal na pamahalaan upang tulungan silang matugunan ang pangangailangan sa pagkain ng kani-kanilang mga nasasakupan. Sa kasalukuyan ay nakapaghatid na ang ahensya ng halos 1.6 million family food packs at iba pang mga non-food items na nagkakahalaga ng mahigit 761 million pesos. Ito po ay naipaabot natin sa mga lokal na pamahalaan sa buong bansa. Ganon din, mahigit 300,000 kliyente ang nabigyan ng tulong sa pamamagitan ng assistance to individuals in crisis situation na nagkakahalaga po ng mahigit na 1.4 billion. Kabilang dito ang mga Grab Express drivers, mga tricycle operators at drivers, at mga nabigyan ng medical, burial, food, transportation, at educational assistance. Kasama rin dito ang ayuda para sa 15,605 na mga locally stranded individuals o tinatawag nating LSI. Ito po ay nagkakahalaga sa mahigit 39.8 million pesos na ang naigawad sa kanila. Para naman sa ating social pension for indigent senior citizens, halos 2.8 million beneficiaries na po ang nakatanggap ng kanilang mga ayuda. At ito po ay nagkakahalagang mahigit 8.3 billion pesos. Patuloy po ang DSWD sa paghahatid ng tulong at pagpapatupad ng iba't ibang mga programa sa ating mga mahihirap at nangangailang kababayan. Maraming salamat po, Yusek, sa inyo pong ibinahaging ulat. Ngayon naman po, sasagutin na natin ang ilan sa mga katanungan tungkol sa implementation ng SAP. Unang katanungan po, Yusek, ano ang reaksyon ng ahensya sa mga ulat kaugnay ng mga benepisyaryong gabi o madaling araw pa lamang ay pumipila na sa mga remittance centers para makakuha ng kanilang ayuda? Tayo nga po ay may mga natanggap na ganyang ulat hinggil dito sa isyong nabanggit. Sa kasalukuyan po ay pinapaigting natin ang pakikipagpulong o pakikipag-ugnayan sa mga ahensya
sa mga partner natin na financial service providers upang matugunan ang issue na ito. Nakikipag-ugnayan po tayo dito sa ating mga FSPs at sa kanilang mga partner agents upang maresolba ang issue at maiwasan muli ito na mangyari. Salamat po, Yusek. Pangalawang katanungan, maabot po ba ng ahensya ang target na matapos ang pamimigay ng ayuda sa ikalawang linggo ng Agosto? Sa ngayon po ay nasa humigit kumulang 86% na ang ating naabot sa pamamahagi sa ikalawang yugto ng ating SAP sa mga kwalipikadong benepisyaryo. Inaasahan po natin na mas tataas pa ang percentage ng ating accomplishment, lalo pa at tuloy-tuloy pa rin ang ating ginagawang digital at manual payouts kahit na ang ibang mga lugar ay na sumailalim ng MECQ tulad ng Metro Manila at yung mga karatig na mga probinsya. Muli po ay sinisikap natin na makumpleto ang ating pamamahagi ng second tranche sa ikalawang linggo ng Agosto. Salamat po, Yusek. Pangatlong katanungan, House Bill 6953 ay naaprubahan na po on third and final reading. Handa po ba ang DSWD na i-implement ang nakasaad sa isang sa batas na panukalang ito? Ang ahensya naman po, ang ating DSWD ay handang magsagawa ng mga programa at proyekto na isa sa batas ng ating Kongreso. Ngayong marami na tayong karanasan o kahit papano ay meron na po tayong mga karanasan sa implementasyon ng una at pangalawang bahagi ng SAP, ay inaasahan po natin na mas kakayanin na natin na maging maayos ang implementasyon ng ikatatlong yugto ng SAP kung sakaling magiging batas nga ang Bayanihan 2. Hindi naman po natin sinasabi na magiging perpekto ang ating implementasyon. Ngunit alalahanin lang po natin na mayroon pa ring mga limitasyon, lalo na't nariyan pa rin ang banta ng COVID-19. May mga lugar din po na talagang mahirap abutin tulad ng mga isla at kabundukan at iba pang mga kadahilanan upang maantala ang ating implementasyon. Ngunit ang atin pong ginagawa ay tayo po ay naghahanda rito at puspusan ang ating commitment upang maging mas maayos at mas mabilis ang pamimigay ng ayuda na ito. Maraming salamat po, Yusek. Pang-apat na katanungan, kaugnay naman po ng social pension. Lumipat naman po tayo sa social pension for indigent senior citizens. May top-up po ba ngayong panahon ng pandemya para sa ating mga senior citizens na benepisyaryo ng programang ito na 500 kada buwan? Bagamat gusto po nating madagdagan ang tinatanggap na ayuda ng ating mga senior citizens, lalo na ngayon po sa panahon ng pandemya, ang provision po ng karagdagang ayuda sa kanila ay nakasalalay o nakabatay sa batas na bubuuin ng ating Kongreso. Kung ito po ay ganap na magiging batas, ay ipatutupad po natin at ipatutupad po ng ahensya. Sa kasalukuyan ay nasa 500 pesos monthly ang kanilang social pension. At ito po ay binibigay base sa umiiral na batas, ang Republic Act 9994 o ang tinatawag na Expanded Senior Citizens Act of 2010. Ang pension po ay ibinibigay kada semestre, kaya tumaabot po ng 3,000 pesos bawat bigay ang pension o social pension na ito. Muli, salamat po, Yusek. Panglimang katanungan, marami po ang nagtatanong hinggil sa mga naibalik na halaga ng SAP. Ano po ang update dito at saan po ba mapupunta ang halagang naibalik? Ang atin pong balita dyan, as of August 5, ang DSWD ay nakatanggap na po ng mahigit 2.6 billion na refunded o returned budget mula sa ating Social Amelioration Program.
mahigit 7,931 beneficiaries o beneficiaryo mula sa ating iba't ibang rehiyon ang nagsauli po ng halagang mahigit 49 million. Isinoli po ito sa DSWD dahil sa duplication of assistance na natanggap galing sa ibang ahensyang nagpapatupad din ng Social Amelioration Program. O di kaya naman ay dahil sa ineligibility. Malinaw po sa Joint Memorandum Circular 2 na ang mga benepisyaryong nakatanggap ng dobling ayuda ay dapat magsauli nito. Idadagdag po dito ang may 547 local government units na nag-refund base na rin sa Memorandum of Agreement sa kanila at ang halagang inirefund po nila ay mahigit 1.2 billion. Binigay po ito o isinauli po ito sa DSWD. Ang refund ay dahil po sa duplication, dahil sa ineligibility o kaya ay excess o unexpended fund transfer sa mga LGUs. Mayroon din pong 66.4 million na ibinalik ang mga Special Disbursement Officers. Samantala, ang mga financial service providers ay nag-refund din ng mahigit 1.3 billion. Ang mga dahilan ng refund mula sa ating SFPS ay unsuccessful credit problems with payroll file o inclusion of areas beyond the coverage of the FSPs. Ang DSWD po ay nakikipag-ugnayan sa ating mga economic managers para sa proper management ng halagang na refund. Kasama rito ang posibleng remittance nito sa Bureau of Treasury. O kaya naman ay ang paglipat ng pondo para sa iba pang social amelioration initiatives tulad ng provision ng livelihood assistance grants na DSWD rin po ang nagpapatupad. Maraming salamat po, Yusek Pahe, sa inyo pong pagpapaliwanag. Mayroon po ba kayong panghuling mensahe sa ating mga kababayan? Director Irene, gusto ko lang sanang muling bigyan diin at ipaalala sa ating mga benepisyaryo at sa lahat na rin ng ating mamamayan sa lokal na pamahalaan at sa financial service providers na sundin at mahigpit na ipairal ang minimum health standards at protocols habang isinasagawa ang pamamahagi ng ayuda nang sa gayon ay masiguro natin na ligtas tayo sa banta ng COVID-19. Alinsunod po dito ay magpapatupad po ang National Task Force COVID at ang National Incidents Command ng pamamahagi ng face masks. Ito po ay magkakaroon tayo ng launching ng face mask distribution bukas sa Antipolo. At ito po ay gagawin natin sa mga lugar na kasalukuyang nasa MECQ. Mamimigay po ng face mask ang ating pamahalaan sa mga kababayan natin na mahihirap at nangangailangan. Director Irene? Maraming salamat po dyan, Yusek, sa inyo pong anunsyo para sa activities po bukas, lalong-lalo na po sa pamamahagi ng face mask. Mga iba pang balita, please like and subscribe and don't forget to tap the notification bell para maging updated po kayo sa mga nagbabagang balita.